Isa sa pinakamamahal na imahe ni Cristo ang Santo Niño. Kaya naman ang mga kababayan natin, bukod tangi ang debosyon nila sa Santo Niño. Di ba, Maui? Yes, that's right, Jocelyn. Laging pinaglalaanan ng panahon at atensyon, pero ang pinakamatindi, dinadaan pa sa collection. Gaya na lamang na makakasama natin dito sa studio, si Edsel de la Buena ng Binondo, Manila, deboto at kamarero ng Santo Niño. Sir Edsel, welcome to sa show. Kamarero muna. Ano yung kamarero, Edsel? Ang kamarero po yung tagapangalaga ng poon. Lalim na Tagalog pala. Ngayon ko lang yun narinig. Wait, so isa-isahin natin tong collection na dala mo, Eds. Yes, ma'am. Ito, ano to? Ano yung mga Ano yung pinaka, na dito, kumbaga oldest na nasa Ito po yung Santo Niño po namin na, actually, ito po, regalo pa po to sa parents namin nung kasal nila. Nagbago lang yung naging itsura niya, gawa ng nasunog siya. So, na pina-repaint, ganyan, pinaayos para at least magmukha lang siyang bago. So mga anong year pa yan? Mag-aanim na dekada na po. Ano naman yung kwento? Nasunog yung bahay ba? Ano Kasi kalimitan po kasi, di po ba sa mga bahay, kada alas 6 ng hapon nagtitirik ng kandila, ganyan. So si nanay po namin, nakaligtaan niya yung kandila na sunog si Cortina. So ito pong ninyo na to, nagsalba ng buhay at bahay po namin. Kaya napaka-thankful kami. Kaya dahil sa kanya, nag-umpisa na kami mag-collect ng mga Santo Niños, ganyan. Doon kayo nagsimula po, tapos ni-restore nyo na lang. Apo. Ganda. So paano pa nanganak yung collection na yan? Ano yung mga sumunod? Ito naman po, regalo po sa akin to nung after ng, anong elementary nga po. Alin po? Ito po, ito isa. Okay. Tapos ito po, yung nakakolega rin, isa po siyang lumang Santo Niño na iniwan din po sa tapat ng bahay, sira. Tapos pinagawa ko po, ganyan. As pag bilang devoto, so kailangan ko siyang bihisan para at least makainganyo ako ng ibang kamarero na ma-inspire ko sila na kailangan yung image ng ninyo is magiging kaaya-aya kasi sila yung salamin kung saan tayo magdedebosyon. Kapag ba kamarero ka, ano yung mga kailangan mong malaman para maayos at very proper ang pangangalaga mo sa poon? Kasi I'm sure meron kayong sistema na sinusunod. Kailangan po kasi, ang kailangan po kasi, alam natin kung ano yung ang presentasyon ng Santo Niño. Okay. So kapag alam na natin kung ano yung presentasyon ng Santo Niño, doon natin malalaman kung ano yung i-devote natin sa kanya, yung i-request natin, i-healing natin, ganyan. Para at least at the end, alam natin kung ano yung pwede pa natin mapulpil, pwede pa natin ma-share din sa iba. Okay. Pag Santo Niño ba, merong anything particular, specific para matawag mo siyang imahe ng Santo Niño? Basta any imagery na Batang Jesus, Santo Niño na agad yun? Kung ang pagbabasehan po natin is yung katuruan ng Katolisismo, opo. Pero conforme po kasi yan kung ang nagkakaiba lang po kasi yung pagdating sa titulo. Titulo So, halimbawa, itong pinapakita natin ngayon, itong kulay green. Santo Niño de Providencia po siya na yung ibig sabihin is magandang pangyayari. Ito mga nakapula naman, halimbawa. Yung Santo Niño de Cebu po, popular po yan sa Cebu. Yung dala po sa, ayan po yung nagsisignify ng 500 years of Christianity sa atin. Tapos yun naman po yung Santo Niño na yung Conquistador naman po, ang ibig sabihin naman po niyan is mananako. Mananako. Yes. Kaya pwede po din natin siya i-apply sa atin bilang mga Katoliko, sa atin dito bilang mga Kristiyano Katoliko, na yung Kristyanismo sa atin is nasa 500 taon na. No, kaya pala may mga pa-feather siya dyan, parang Spaniards. So, depende rin sa kanyang kasuotan, iba-iba din yung pinapananalangin nyo, pinagdadasal ninyo. Hindi ma'am, kung ang pagbabasahin natin is pananalangin, personal po kasi natin Opo. yun. So nagkakaiba lang sila dahil sa titulo at saka lugar na kung saan nag-umpisa yung debosyon. So what about yung next collection mo? May Actually, may hinahanap ka ba? Sa ngayon, okay naman na po, satisfied na. Satisfied na. Kasi ang importante naman kasi sa pagdedebosyon is yung maka-encourage ka ng ibang, ng mga young generation para at least sila naman din yung magtuloy. That's right. May mga imahe ni Mama Mary, kung minsan napapalitan ng costume. Ganun din po ba? Halimbawa, yung kulay green o yung Conquistador, pwede bang palitan? Sa Mama Mary naman po kasi may mga title din po kasi sila. May mga iconography po sila. So let's say, halimbawa, Birhen po ng Antipolo. So yun lang po
po siya talaga. Hindi po natin siya pwede bigyan ng ibang titulo. Okay, although hindi kasi sa Antipolo, nag-iiba rin ang Nag-iiba rin, kulay. oo. Pero kalimitan po, ang damit po niya is white and blue lang po. Maraming salamat sa pag-share ng collection Thank you niyo po, sa ma'am. amin, Sir God bless Edsel. po. Maraming salamat po. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.